Nagsisimula ang pelikula sa isang ina na nagngangalang Arlene at ang kanyang anak na babae na si Tisay, na namimili sa supermarket upang maghanda para sa kaarawan ni Tisay. Masayang pumipili sila ng mga gamit nang makita ni Tisay ang kanyang kasintahan na si Marvin na naghihintay sa labas. Tinanong ni Arlene si Tisay kung ano ang ginagawa nito doon, subalit lumabas si Tisay upang salubungin si Marvin. Labis ang tuwa ni Tisay na makita ito, at siya ay lubos na umiibig kay Marvin habang sila'y naghalikan. Pinagmamasdan sila ni Arlene mula sa loob. Di nagtagal, dinala ni Arlene ang kanilang mga pinamili sa kanilang kotse. Si Marvin ay umupo sa trunk ng kotse at binati si Arlene. Sinabi ni Tisay sa kanyang ina na darating din ang kanilang mga kaibigan na sina Angka at Verse sa kanyang kaarawan, subalit mukhang balisa si Arlene sa presensya ni Marvin. Habang nasa daan, tinitingnan ni Marvin si Arlene sa salamin ng sasakyan at sumulyap naman si Arlene na may bakas ng pagkainis. Pagdating sa bahay, binigyan ni Arlene si Tisay ng ilang pinamili at sinabing buksan ang mga bintana. Tinawag ni Tisay si Marvin habang naghihintay para sa natitirang mga gamit at sinabi nitong sumunod siya upang maipakita ang paligid. Ngunit sinabi ni Arlene kay Marvin na aalis ang bus sa loob ng isang oras, na nagbibigay ng panahon upang makauwi ito. Nabigla si Marvin at hindi maintindihan kung bakit ayaw sa kanya ni Arlene. Sa loob ng bahay, ipinaliwanag ni Marvin na inimbitahan siya ni Tisay at magagalit ito kung siya'y aalis. Tinanong niya si Arlene kung iyon ba ang gusto niya. Kalaunan, napansin ni Arlene na nakaswimsuit si Tisay at sinabi nito na mag-swimming sila ni Marvin. Pinapaalalahanan ni Arlene na kailangan din nilang ihanda ang cake para sa party, ngunit iginiit ni Tisay na marami pa silang oras. Nagsimulang nag-swimming sina Tisay at Marvin habang patuloy sa paglilinis si Arlene. Narinig ni Arlene ang kanilang tawanan at kasiyahan at pinanood sila. Nagmuni-muni siya kung gaano niya nami-miss ang ganitong uri ng kaligayahan, ngunit bumalik siya sa kanyang mga gawain. Habang abala sa paglilinis, lumapit si Marvin mula sa likuran at tinanong siya kung ano ang gusto niya. Sinabi ni Marvin na pinakuha siya ni Tisay ng sunscreen dahil hindi niya mahanap ito. Sa sandaling ito, nararamdaman ang tensyon sa pagitan nila. Nakikiusap kay Marvin na hayaan siyang manatili, pero hindi siya sumasagot at simpleng sinabi na ang sunscreen ay nasa banyo. Sa loob ng banyo, naramdaman ni Arlene ang tensyon kaya umiinom siya ng tubig pagkatapos nilang lumangoy. Ipinaalam ni Arlene sa kanila na ang ama ni Marvin ay tumawag at kailangan na niyang umuwi. Nang si Tisay ay pumasok sa bahay, naiwan si Marvin at nagtanong kung bakit siya nagsisinungaling. Alam niyang hindi siya hinahanap ng kanyang ama. Tinanong din niya kung bakit ayaw bigyan ni Arlene si Marvin ng pagkakataon kasama ang kanyang anak. Nagbanta si Arlene na tatawagan ng ama ni Marvin at tatanungin kung bakit nililigawan ng anak nila si Tisay. Sinabi ni Marvin na mahal niya si Tisay, pero tinawanan siya ni Arlene at tinawag siyang walang hiya. Sinabi niya kay Marvin na umalis at huwag nang bumalik, pero binaliwala ito ni Marvin at bumalik sa bahay. Mamaya, habang naghahanda ng cake, nakita ni Arlene si Marvin na nagpapalam kay Tisay. Pagbalik ni Tisay sa loob, tinanong niya ang kanyang ina kung bakit ayaw niya kay Marvin at bakit siya galit sa kanya, pero hindi sumagot si Arlene. Nang ginagawa ni Tisay ang cream para sa cake, napagtanto niyang ubos na ang gatas. Sinabi ni Arlene na bumili sila ng gatas sa supermarket at nagsimula siyang maghanap. Nang makita ni Arlene ang gatas, nag-alinlangan siya at itinago ito. Sinabi niya kay Tisay na lalabas siya upang bumili ng gatas. Sa daan, nakita niya si Marvin na naglalakad patungo sa bus stop. Pinahinto ni Arlene ang kotse upang bigyan siya ng sakay, ngunit ilang minuto sa gitna ng kalsada, pinahinto niya ang sasakyan. Hindi na niya napigilan ang kanyang damdamin para kay Marvin at nagkaroon ng hindi makakalimutan karanasan sa loob ng kotse. Pagkatapos, sinabi niya kay Marvin na iwan si Tisay magpakailanman at huwag nang bumalik. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang umiiyak si Tisay at parang nagagalit sa isang bagay. Nang tinanong niya kung anong problema, sumagot si Tisay na nag-text si Marvin at sinabing tapos na ang kanilang relasyon. Habang umiiyak si Tisay, niyakap siya ni Arlene, nararamdaman ang guilt tungkol sa kanyang ginawa. Ito ay dapat na naging napakasakit para kay Tisay, lalo na kapag ikaw ay lubos na umiibig. Ang mga aksyon ni Arlene ay maaaring dala ng sariling emosyon, ngunit sa ginawa niyang iyon hindi sinasadya masaktan ang anak niyang si Tisay.